Welcome back po, ito ang inyong lingkod, Edwin Lagota, at ang topic natin sa video ito ay tungkol dito sa maraming na-monetize ngayon sa branded content tagging. Alam naman natin na bago tayo ma-monetize kay Star, kay Ads on Reels, kay in-stream ads, kay live ads, ay ito munang branded content yung unang-una nating na-unlock at ito yung pinakaunang binibigay sa atin ni Meta na tsansa para tayo ay kumita. Okay, so sa video ito po yung pag-uusapan natin para bago kayo mag-upload ay malaman nyo muna kung ano yung mga dapat gawin at mga dapat hindi gawin dito sa branded content tagging. Dito sa branded content tagging ay malaki nga ang kikitain dito kapag ka ikaw ay na-invite or na-approve ang iyong video o ang iyong reels sa isang brand o isang business na iyong itinag, or pag ikaw ay na-invite na mag-promote ng isang brand o isang business. Bago po tayo gumawa ng video o reels para dun sa ipropromote natin na business or brand, ay kailangan mo natin pag-aralan ang mga dapat at hindi dapat gawin dahil may mga policy po rin ito na dapat nating sundin. Tulad nitong branded content policies at partner monetization policies. Unang-una nating tatalakayin dito, ito yung branded content policies. Okay? So may mga dapat po tayong iwasang i-upload o gawing video dito sa content branded content tagging, tulad ng unoriginal content. Hindi rin natin pwedeng i-upload yung mga hindi natin gawang video. Kailangan pagka nag-promote tayo ng isang brand, ay kailangan yung mukha natin yung nakalagay doon sa video. Hindi po pwedeng yung brand yung gumawa ng kanyang sariling video tapos yun yung i-upload mo. Hindi na po original yon. Kailangan po nakikita ka doon sa video. Okay? So, mga bawal i-post po yung may mga violation of community standards pa rin. Hindi po rin pwede yon na hindi sumusunod sa community standards at community guidelines. Bawal din po yung mga tungkol sa sigarilyo, pag-promote ng mga vape, at iba pang ipinagbabawal na nakakasama sa ating kalusugan. Tulad ng droga, yung mga baril po, mga bawal din po yan. May mga restricted content din po tulad ng sa alak. Hindi po tayo pwedeng mag-promote ng mga alak at yung mga energy drinks at yung mga weight loss pills po, bawal din po iyan. May mga bawal pa rin po yung gaming, online gaming o kaya yung mga sugal po na nauuso ngayon. At syempre, yung mga usaping gobyerno na hindi po natin pwedeng i-promote dito sa branded content tagging. At ang susunod naman po ay itong partner monetization policies. Dapat po naka-turn on yung professional mode mo ng iyong page o kaya ng iyong profile para ikaw ay pwedeng mag-tag ng isang brand o isang business. Dapat nasa eligible country ka pa rin. Kung hindi po sa country na eligible ay hindi ka pa rin po mamamonetize dito at hindi ka pwedeng kumita dito sa branded content. Kailangan pa rin na sunod, okay, sa community standards at sa content monetization policy ni Meta. Dapat original pa rin yung iyong content. Ibig sabihin, wag po yung clickbait. Okay? Hindi po tatanggapin ni Meta. Kaya kailangan yung ating mga caption, yung ating title o yung content natin ay hindi po pumapasok sa clickbaiting. Okay? At kailangan authentic engagement po. Bawal po yung fake engagement para lang po mapakita natin doon sa brand na kumikita yung ating video, ay papasok tayo doon sa mga clickbaiting o fake engagement tulad sa mga likes, follows at sa views. Pag ikaw ay monetize na dito kay branded content tagging, ikaw ay magkakaroon ng branded content tool at doon ka lang pwedeng mag-tag ng mga brand o mga business na gusto mong i-promote yung kanilang mga product. Okay, so may mga scenario din po pala dito na kailangan na maging aware po tayo, na tulad po sa pagtatag. Okay? Hindi lahat po ng mga itatag natin ay magkakagusto doon sa ipopromote natin. Kailangan po mayroon pong unawaan tayo doon sa inyong itatag na product. Kailangan po nila ng approval or invitation bago po natin sila itag. Pwede rin pong itag natin sila at pagka ni-reject nila, ay huwag po tayong magtag ng paulit-ulit. Baka po ang mangyari, mainis po yung product or brand na gusto nyong itag, ay i-report po nila kayo at magkaroon pa kayo ng violation. Kapag ka nagtag kayo ng isang brand at inaccept niya, ibig sabihin, magkakaroon po kayo ng agreement, magkakaroon kayo ng kontrata kung magkano yung babayaran sa inyo. Okay po. At kapag ka nagtag po kayo ng isang brand, hindi po
kikita ang inyong reels o kaya ang inyong video sa Facebook. Mismong yung brand lang po yung magbabayad sa inyo. Okay po, kaya kapag may mga uploaded kayong video tapos may naitag kayong company, ay hindi po kikita yung inyong reels o kaya ang inyong video sa in-stream ads man yan o kaya sa ads on reels, dahil aakalain ni Facebook na kumikita kayo doon sa itinag nyo na brand kahit na hindi ito in-approve ng brand. So maraming salamat po. Sana po ay may natutunan kayo dito sa video na ito. Kaya muli, lamang ang may alam. Kaya huwag kalimutang i-follow yung page ko at paki-bahagi na rin at paki-likes na rin itong video na ito para po malaman din ng iba kung ano yung tungkol dito sa branded content tagging. Okay? So, see you on my next video. Maraming salamat.